Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Maging handa kayo at sindihan ninyo ang inyong ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung mararamdaman niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma kung paano ba pumasok sa atin ang kasalanan. Alam niyo po, sing pait nung nangyari na dahil sa hindi pagsunod ni Adan sa kalooban ng Diyos, ang dulot naman nito ay isang manunubos para sa atin. Yung kasamaan na naidulot ng hindi niya pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagdulot naman sa atin ng isang manunubos na nagdulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, kung titignan nating maigi, ating susuriin, bagamat may mga masamang nangyayari sa mundong ito, masamang pangyayari dahil sa kasalanan na ito, hindi rin ito magtatagumpay sa huli. Matagal na pong napagtagumpayan ng ating Panginoon ng kamatayan. Matagal na pong napuksa ng Panginoon ng kasalanan. Kaya nga, kung titignan natin, kung tayo tunay na mananalig sa ating Panginoon, hindi natin kailangan matakot. Kailangan lang natin ay patuloy na manalig at magtiwala sa kanyang kalooban. Katulad po nung paanyaya ng ating mabuting balitang binasa ngayon, kailangan maging handa tayo. Kailangan ihanda natin yung ating sarili sa mga biyayang ito. Kasi pag hindi tayo nakahanda at dinatnan tayo halimbawa ng kamatayan, ng pagtawag sa atin ng ating Panginoon, kapag hindi siya yung pinili natin sa pagkakataong iyon, hindi rin matutupad sa atin yung pangarap ng Diyos na makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, bagamat ito ay ginawa ng Diyos at minabuti niya ang ating matanggap, kailangan nating makiisa. No? We have to participate in this grace. No? Kailangan nating makiisa dun sa mga biyayang ito upang tayo magkamit ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Katulad po ng mga alipin, sabi sa mabuting balita, mapalad yung mga nag-aantay, anumang oras sila tawagin o dumating man yung kanilang, o anong oras man dumating yung kanilang master, dumating man ito ng gabi o madaling araw, ang mahalaga, sila'y nakahanda. At dahil sila'y nakahanda, ano daw gagawin ng kanilang Panginoon? Sila'y paglilingkuran. Di ba napakaganda po? Ang ating Panginoong Hesus, yung itinuro niya sa kanyang mga alagad, yung kanyang ipinapahayag patungkol sa kaharian ng Diyos ay ang paglilingkod sa bawat isa. Kaya nga, imbis na doon sa sitwasyong iyon, sa kasalang iyon, sa piging na iyon na sila'y maglilingkod sa kanilang Panginoon, dahil sila'y nanatiling tapat, sila'y umaani na isang bagay na alam nating, kahit tayo, we don't deserve it, pero ibinibigay sa atin ng Diyos dahil sa kabila ng maraming mga pagsubok at pinagdadaanan natin sa buhay, ang bawat isa'y nagsisikap upang masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po,
sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Yan din po yung grasyang hilingin natin sa ating Panginoon. Hilingin natin yung grasya upang maging handa tayo, maging bukas sa tawag ng Panginoon upang iwaksi ang mga kasalanan naglalayo sa atin sa ating Panginoon. Amen.